Napaka-demonyo siguro mag-isa si Satanas. Mapapahiya dito. Talagang kampong ka ni Satanas. Maria, anong nangyari? Sir, nung ano po kasi, magpapariban po ako sa amin po, sa parlor. Tapos nag-message po sa akin yung asawa po ng police. Tapos sabi po, dito ka na lang magpariban kasi mas mura dito sa bahay. Sa bahay po nila po. Yung kaibigan niyo po, yung nag-reban, siya lang po yung recommend po sa amin. Na doon sa bahay niya? Opo. Pumunta naman kayo? Opo. Tinatid po ako doon ng Paano papa ko po. nalaman ng misis ng police yung number niyo? Ninang po siya ng anak ko po. Lagi po siyang pumupunta sa bahay. Ninang. Opo. Okay. Nung nandun na po kami sa hinatid po ako ng papa ko doon po sa kanila. Nung nandun na po kami, inaya po nung pulis po yung papa ko na mag-inom po muna sila habang po nag-aantay na matapos po yung reband po. Yung papa mo at saka yung pulis, nag-inom po sila. doon sa bahay? Opo. Habang nire-reband po kayo? Opo. Nung kaibigan nung kumari mo? Opo. And then? Tapos po nung alas 6 na po ng gabi po, hindi pa po tapos yung reband. Nagpasya na po yung papa ko na mauna na po siya. Okay. Tapos inano po ako sa pulis po na kung baka daw po hindi ako makasakay. Sabi po nung pulis, siya na daw po bahala daw, ipapasakay daw po ako sa terminal ng doon po sa Katarman po. Okay. Tricycle. Tapos alas 11 na po yun natapos yung reband po. Alas 11 na po ng gabi, wala na pong tricycle po, biyahe papuntang Bugco po. Siya na po yung nag-recommend po na ihatid po ako papunta sa bahay po. Bahay ninyo? Opo. Alam po ng misis niya? Wala po doon yung message niya po. Okay. Tapos pagdating po doon sa Anong pinanghatid niya sa inyo? motor po. Motor Scooter niya? po. Okay. Opo. Tapos, Lasing siya? opo, lasing po siya. Bawal yon. Okay. Tapos nagbabiyahe na po kami. Pagdating po ng UEP po, nagdaan-daan po siya. Tapos may binubunot po siya, yung baril na po. Yung binubunot niya po. Tinututok niya po sa akin habang nagdadrive po siya. Okay. Tapos niliko po niya papuntang Scout City daw po. Yun, dun po sa taas po. Doon sabi niya, pag hindi mo gawin yung gusto ko, tataniman ko yung papa mo ng drugs para makulong po. Oh. Sinabi niya yun? Opo. Okay, so saan kayo dinala? Doon po sa madilim po na lugar yun. Walang kabahay-bahay. Puro puno lang po yun eh. Tapos doon po yun nangyari na po na may nangyari na po sa akin. Tapos inatid niya pa rin po ako papuntang bahay. Hindi po ako nakapagsalita kay na mama nun. Pero Maria, meron din mga video na video raw kayo or itong si pulis nagsasarili. Opo. Lagi po siya tumatawag po sa akin. And yun po, doon time na po na nag-decision na po ako na magtrabaho na lang po sa Manila po. Para hindi na po ako Opo. So binibideo call ka niya? Opo. Naka-screen record lang po ako dyan. Tapos sinend ko po yan sa parents ko po para maniwala po sila na ganyan po yung ginagawa po sa akin. Pakilang beses siya kayo nag-video call at nagpakita siya ng kabalastugan, kalaswaan? Madaming beses na po, pero di po ako nagpapakita ng mukha kahit katawan po, wala po. Nag-message po kasi siya sa akin na papatayin na lang daw po niya ako pag magsumbong po ako eh. Tapos yung anak ko po dinadama niya, pati pamilya ko po. So tinatakot ka niya, kaya napipilitan ka sagutin yung tawag niya at request niya mag-video call kayo? Oo. Kung ayaw mo walang mangyari sa pamilya mo, gawin mo lang ang gusto ko. Magkita tayo ngayon, pupunta ako, susunduin kita. Kapag hindi ka lumabas, papatayin na lang kita para hindi ka na This is in Waray, pero meron tayong translator. Translate lang po, opo. Okay. Wag mo akong galitin, pupunta ako bukas kila pare, Bolibo, magiinom kami, alam mo na mangyayari, sinabihan na kita. Gawin mo lang ang gusto ko, walang mangyayari sa magulang mo, pati kay Banban. Anak ko po yan. Magulang, dinamay na. Anak ko po yung Banban po. Okay. Banban 6 years old pa lang po yan. Ang tigas ng ulo mo. Ito po, ang dami po niyang tawag, missed call po, ibig sabihin hindi po sinasagot ni Maria. Ang tigas ng ulo mo. Huwag mong sabihin na magsusumbong kay pare kasi pupunta ako dyan sa bahay niyo. Tumawag po siya ulit, nag-missed call po. Katawan mo lang ang kailangan ko, subukan mong magsumbong sa papa mo. Hindi mo na makikita pamilya mo. Ang dami niyang tawag, sir. Andyan ba papa mo? Sabihin mo, pinapapunta ko siya dito sa bahay, magiinom kami. Tinatawagan ko siya, hindi sumasagot. Meron po dito, pupunta ako ngayong gabi, lumabas ka ng bahay mo. Subukan mong magsumbong, gawin mo lang ang gusto ko, walang mangyayari sa pamilya mo. Ay talagang meron talagang mga pananakot. Ang dami, series. Tinatawag po siyang love. Love, sige na, patingin ng private part. Malapit na ako, patingin nga. Punta ako ngayong gabi, labas ka ng bahay nyo. Ay manyak to. May problema sa pag-iisip to.
itong pulis na to. Attorney Sibay, Yes, Senator. Good afternoon po. napaka-demonyo siguro maging si Satanas mapapahiya dito kay si Sargento Charlie De La Rosa. On record po, Senator, naka-assign po siya sa Provincial Intelligence Unit ng Samar Police Provincial Office. But then pag may mga lakad po yung provincial officer namin doon sa Samar, siya po yung sinasama. But he is under the PNP po, hindi po under ng NAPOLCOM. Okay, under the PNP, pero pag may mga operations, may mga lakad ng NAPOLCOM, siya po yung ginagamit. Yes, siya po yung nire-request sa unit po niya. Para, anong papel niya? Po and security rin po and assistance po. Security and assistance. Okay, so kilala niyo po ito, si De La Rosa. Yes po, actually na-meet na rin po namin yan si Sub Sergeant De La Rosa. Ano pong reaksyon niyo ngayon na narinig niyo po yung salaysay ng victim at itong mga ebidensyang hawak ng victim andito po sa amin ngayon? Actually po, Senator, ngayon ko lang po actually na-receive yung complaint from your office po. Kaya sabi ko nga po na imbestigahan po kaagad namin ito once na mag-resume na po yung work namin in Region 8 kasi as of now po naka-work suspension po kami. Nay, kailan ho kayo nagreklamo? Kasi yung kaso hindi pa rin nasasampa. Ano po? Pinauwi ko po to para, sabi kasi niya, kasi ano niya siya pang nag-ano sa amin. Nagpasumon po siya. Pinasumunan niya po kami. Pinasumunan niya po kami. Siya pa may gana na pinasampi na kayo. Opo. Dinamay niya po pa yung kapatid kong sundalo po. Opo. Attorney Sibay, napaka walang hiya talaga tong ano na to, si Staff Sergeant De La Rosa. Siya pang may ganang nagpadala ng summon o subpoena laban din sa victim at ang sinasabi niya rito, mayroong complaint sa victim for alleged blackmailing and violation of Public Act 99995, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Grabe na to. Kampo ni Satanas tong animal na to. Itong sarhento na to. Sir, I promise you, Yes, po. lalagariin kong sungay nito at yung buntot nito puputulin ko. At yung pangil Yes, ito, po. talagang Yes. bubunutin natin. Bastos tong walang yan to. Tapos sir, yung anak ko, nandun nagtatrabaho sa ano, doon sa Philippine Army po. sa ano po. Dinamay pa. Opo. Hindi naman niya po, nireklamo niya po doon sa ano, sa batalyon po, diniretso niya po doon. Ang purpose po niya, delete daw yung video. Yung mga video po, i-delete Tsaka, daw po. wag daw magreklamo si Ellen para hindi daw niya ireklamo yung anak kong sundalo. Ito pang ginawa niya, talagang crafted yung letter in a way na para umatras itong victim. Kasi sabay bandang dulo, sabi niya, your presence, kasi pinapatawag your presence is highly encouraged to present your side, clarify the matter, and participate in the possible amicable settlement Opo. of further proceedings as may be warranted para pipirma ang victim na atras. Tapos, failure to appear without valid reason may constrain this office to proceed with the necessary action based on the available evidence. Walang hiya itong taon to. Kung nakikinig ka, Charlie De La Rosa, talagang kampong ka ni Satanas. Ang basis niya po is the mere fact po na na screening record ng kanyang ka-video call. I would say na wala po yung violation because he already gave his consent na makita yun ng tao na yan, ng kanyang ka-video call, Senator. So kumbaga, he consented to that person seeing the video. So, depending po sa pag-form ng kanyang complaint, pwede po natin mapabaliktad yung kaso. In fact, mas marami po tayong pwedeng ikasong criminally against him. For example po, yung Safe Spaces Act, Section 12, yung online-based sexual harassment. The plus rape. Tapos ang dami din sa sa mga text messages at sa mga chat na tinatakot niya itong victim na dapat makipagkita sa kanya, plantahan niya ng droga, pag hindi, papatayin yung mga magulang. Very clear dito na paulit-ulit yung mga text messages niya o chat niya dito sa victim, pananakot para pumayag yung victim sa lahat ng mga gusto niya pagawa. Yes po, Senator. So there's both, kung may nangyari talaga sila sa kanila that we can prove that. Also, text messages that pag online-based sexual harassment po yan under our Safe Spaces Act, RA 11313, na punishable by prison correctional, threats directed to the family, pwede po natin isampal lahat ng criminal cases and it's all well documented po. Yung video pwedeng admissible ba sa korte yan? Yung recorded? Yung screen recorded, Senator. Yung screen recorded po na video call, pwede pong maging admissible as long as yung witness po natin, our complainant, Okay. edit,
Ito'y ni-record ko. Siya ay tumawag sa akin. Hindi ko Ikaw bang tumatawag sa kanya, Hindi po. Maria? So siya palagi tumatawag. At kapag tumawag siya, nakahubad-hubad na siya at gumagawa ng kabalastugan. Nakadamit pa po siya, tapos pumupunta po siya sa CR po. Tapos nung nandun po din siya sa office po nila, doon po sa Napolcom po. Sa loob mismo ng office ng Napolcom, Opo. doon siya gumagawa ng kabalastugan. Tumatawag din po siya sa akin nun. Tapos? Wait lang, pupunta ko ng CR, wag mong papatayin ha. Ganun po. Gumaganon po siya. Tapos pagdating sa CR, Doon po, nagubad na po siya ng brief niya po. Lahat po. pero ikaw, hindi ka nagpapakita. Hindi po ako nagpapakita. Good. Very good. Good. Para at least wala siyang ma-video sa iyo. So, all we need to do, Senator, is get trial, ma-authenticate po yan ng ating witness or in this case, our complainant, para po mapresenta natin. And what's very good about this, Senator, nagpakita siya ng muka. So, Yes. it's undeniable na siya. Pati ang ari niya, pinakita pa niya. Yes po, Senator. So, it will be a big problem for him to deny this na siya nga po talaga. Attorney Sibay. Yes po, Senator. Oh, ayan sa loob pa daw mismo ng Napolcom office sa CR ninyo dyan. Doon siya gumawa ng kawalang-hiyaan. Oo nga po, Senator. But rest assured po, now we will investigate this matter and yun nga po, initially we have coordinated na po sa provincial officer as well as the provincial office na ipalagay po siya sa holding accounting office while mag-i-investigate po yung office namin. Disarma na po natin siya. Opo sir, kasi po yung bahay namin nasa gilid lang po ng kalsada eh. Baka Okay. po, magdumaan siya pagbabarilin po yung mga tao doon. Yung anak ko po, 6 Naintindihan years ko po. pa lang po yun. Attorney Sibay, disarmado na ba to? I want him disarmed. Yes, sir. We'll coordinate po. Sasama na rin po namin sa request namin sa provincial director po, Senator. And I want it in black and white, ha? Send me Yes, po. a document na nagpapatunay na siya po ay disarmado na at siya po ay nasa holding area at siya po ay kinakasuhan na. Can I have that? Yes po, we will do that po, Senator. Within this week, Yes, po. makasuhan na. Pwede rin, I'll be assigning yung investigator naman po, lawyer investigator, para pwede naman po silang puntahan para hindi na po sila pumunta dito sa Tacloban kasi medyo malayo po. Yung Okay, so dito na area pupunta sa nila. Maynila yung investigator nyo. Sa Sa DSWD. central, pwede naman po, Senator, sa may central office namin, we can coordinate with our... Magpadala po kayo ng mga taga-Women's and Children's Desk, babae po na investigator. Okay po. Pero pwede naman po sana, Senator, sa central office namin, yung Sa Napolcom? investigation unit. Yes po, sa Quezon City. Pwede naman po sila ma-assist doon. Quezon City. Okay, much Yes, po. better. Parang hindi na kami Yes, biyahe. Sige. Yes, po. And then, of course, she must be assisted by a social worker from the DSWD. And then, Yes, Women's po. and Children's We- Desk. So, meron din po from Region 8 na PNP investigator na pupunta rin dito para interviewin tong victim, kuha ng mga ebidensya, and then magpapile ng case. Dito kukunin ng statement yung victim, and then of course yung kaso, dahil doon nangyari sa Region 8, sa Samar, doon isasampay yung kaso. Tama? As of now po, we will coordinate with Police Regional Office 8 po. Ano po yung pinaka-convenient po na magiging arrangement regarding po sa assistance na pwede po maibigay sa victims po natin. Okay, pwede ho ba namin kayo balikan tomorrow, the day after tomorrow for this? Yes po, pwede po, Senator, mag-request lang kami mga Wednesday kasi Wednesday. po until tomorrow yung work suspension po dito. Sige sa- po, very good. Tacloban. For now, sir, yung promise nyo sa akin, gusto ko in writing, black and white document na sinasabi ninyo kung ano yung course of action na gagawin nyo o ginagawa nyo na. Yes po, we will do that po, Senator. Okay, sige po, asahan ko po. Okay. Nay, mabuti dito na lang kayo. Hindi na kayo kailangan pang pumunta ng Leyte. So may po, narinig nyo naman po, sa Quezon City Central Office na Napolcom. Sasamahan pa rin namin kayo para secured kayo. And then, may taga-Women's Children's Desk, DSWD, habang kinukuha ng statement yung anak ninyo. And then, of course, sasampan din natin ang criminal case. At doon, siyempre, isasampa sa Region 8. May tinitirhan kayo dito. Okay naman kayo. Maliit po yun yung Sa kapatid ko. maliit. Isang tao lang po. Siksikan po kami. Ngayon po mismo hanapan kayo ng motel, yung tirahan, safe house po. Doon muna kayong dalawa habang inaayos natin yung kaso, okay? Thank Sagot you na po. po namin at pagkain and all. Okay. General? Yes po, General sir, Jason Capoy. Idol. Yes, sir. Sir, mayong hapon, sir. Mayong hapon po, General Sir. Sir, ito pong sa Staff Sergeant Charlie De La Rosa, napakawalang hiyan itong taon to. Ng report, may mga ebidensya po tayo, nanakot at nagsasarili, nagmamasturbate. Ibig sabihin, habang kinakausap tong victim at yung victim napipilitan sagutin dahil sa pananakot and all. Para sa inyo po, General Capoy, ano pong magandang gawin? Sir, una-una, sir, while listening doon sa interview mo, sir, actually, nagpagawa na po ako ng relief order nung subject respondent, sir, si Sergeant De La Rosa, para agad-agad, sir, ilagay natin sa holding center ng regional office po, sir. Ay, salamat. Yun nga po sabi ko kanina kay Attorney Sibay. Kung pwede po, sir, disarman at padala niyo po kami ng document in black and white na
sinasabi po doon kung ano na pong mga ginawa ninyo against this guy. Yes, sir. Number 2, sir, i-confiscate po natin yung issued firearm niya, sir, para wala na pong threat doon sa complainant at kami na po ang bahala. We will utilize the provincial IAS po natin, sir, to conduct investigation and hopefully to assist the filing of the criminal case against the respondent, sir. Okay. Sir, maasahan ba natin yung IAS? Isamantalang IAS, mga pulis din po nag-imbestiga dyan. Baka mamaya may mga classmates siya dyan, may mga kumpare siya dyan, di magtatakipan. Yung IAS po, sir, directly controlled po ng regional office at hindi ko po hayaan, sir, katulad mo po, sir. Hindi ako papayag na magkaroon ng bias po, sir, yung investigation. Very good. Okay, inarig mo naman po kanina pa interview. Sige po, lahat, magpapadala po kayo ng tao nyo, yung Sinapolcom, ng tao rito for the admin case, doon po sa criminal case, baka pwede rin po kayo magpadala ng tao rito para kunan ng statement ng victim dito sa Maynila and then babalik dyan sa Region 8 sa Samar and then ipapile na po yung kaso. Kasi may kaso din po sa Taguig dahil sa Taguig po pala nangyari habang tinatawag niya itong victim at siya yung nagsasarili. Gamit-gamit yung cellphone niya dyan sa Samar. General, sir. Copy po, sir. Thank you for the information, sir. And we will collaborate with the Napolcom po, sir. At kilala ko po, sir, si RD Napolcom, sir. Napaka-parehas po na tao niyan, sir. Ayun. Whatever assistance, sir, ibibigay po namin, sir, 100% po. Naku, naniniwala po ako, General. Thank you so very much po, General Jason Capoy, Regional Director ng PNP Region 8 at mag-usap-usap pa rin po tayo sunod-sunod. And the next few days, tuloy-tuloy pong pag-usap natin. Salamat po, General Capoy, sir. Thank you po, General. Yes, sir. Welcome, sir. Mabuhay ka po.